Magandang umaga po sa ating lahat. Pakisabi nga sa katabi mo, ako'y masaya at natutuwa dahil kasama kita sa umagang ito. Yung malakas sabihin mo sa kanya na may smile sa iyong mga labi na sinasabi sa kanya, ako ay masaya dahil kasama kita sa umagang ito. Glory to Jesus. Hallelujah. Through the authority of Jesus Christ na ibinigay po sa ating pastor, sa ating senior pastor, Reverend Antonio Sinieres, and through the authority of our senior pastor na ibinigay po sa akin, ako po ay naatasang magbigay po at magbahagi po ng salita po ng Diyos sa umagang ito. Bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak si Jesus sa umagang ito. Hallelujah. Kahit sa ating mga viewers sa Facebook Live, sa ating page sa Lighthouse of Faith, and sa sinuman na nakaantabay at kasama namin sa umagang ito, ang aming declaration sa buhay nyo ay kapayapaan ng aming Panginoong Hesukristo. And naniniwala po ako na sa umagang ito may gagawin po ang Diyos sa bawat buhay. Amen po. Sabihin mo sa puso, sa buhay mo, may gagawin ang Diyos sa buhay ko sa umagang ito. Amen po. Hindi ka lalabas sa lugar na ito na ikaw pa rin yan. Amen po. Lalabas ka sa lugar na ito na may pagbabago ang iyong buhay. Amen. Isang malakas na palakpak para kay Jesus. Naniniwala ako na ang lahat ng sumusunod sa Panginoong Yesus ay nababago ang buhay. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, mababago ang iyong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Inanyayahan ko po na tumayo ang bawat isa. Atin pong basahin ang salita po ng ating Diyos na buhay bilang ating paggalang po sa Kanya sa umagang ito. Glory to your holy name, O God. Hallelujah. Dito po natin buksan sa Deuteronomy chapter 10 verses 10 to 15. Basahin po natin. Now I had stayed on the mountain 40 days and 40 nights, as I did the first time. And the Lord listened to me at this time also. It was not His will to destroy you. Go, the Lord said to me, and lead the people on their way, so that they may enter and possess the land I swore to their ancestors to give them. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you, but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, we worship you and we adore you, O God, this morning. Lumalapit po kami, O Diyos, na nagpapakumbaba sa aming mga buhay sa araw na ito. At inaamin sa aming mga sarili that we are nothing without you, O God. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa umagang ito dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapakinig, makapagpuri, at makapagpasalamat, O Diyos, sa iyong buhay na pangalan sa araw na ito, aming Ama. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil nadatnan po namin ang aming mga sarili na narito sa iyong harapan at sa inyong presensya, O Diyos. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat, O Diyos. At naniniwala at nananampalataya po kami na may gagawin ka sa bawat buhay na narito, Panginoon. May gagawin ka sa iglesyang ito. May gagawin ka sa bawat pamilya, Panginoon, na belong sa iglesyang ito. Kaya, O Diyos, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso na tanggapin ang bawat salita na nagmumula sa inyo, O Diyos. Dahil ang inyong mga salita ay nagbibigay kalakasan sa aming mga buhay. Kaya sa araw na ito, sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen and amen. Isang malakas na palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Babasahin ko po sa Tagalog ang ating binasa sa Deuteronomy chapter 10 verses 10 to 15. Ang sabi po dito, tulad nung una,
40 araw at gabi akong nanatili sa bundok at pinakinggan naman ako ni Yahweh. Dahil dito, hindi na niya itinuloy ang balak na pagpuksa sa inyo. Sinabi niya sa akin na pangunahan kayo sa paglalakbay at pagsakop ng lupang ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Glory to your holy name, O God. So umagang ito, I will share to you the key to continuous victory. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay magtatagumpay. Hindi lang po yan word, that is declaration. Amen po. Ikaw ay magtatagumpay sa iyong buhay. Dito po sa ating nabasa sa Deuteronomy chapter 10, nakipag-usap po ang Diyos kay Moses. Umakyat si Moses sa bundok at nakipag-usap siya sa Diyos. Siya po ay nanatili doon ng 40 days and 40 nights. Nakita po ninyo rito na sinabi ng Diyos kay Moses na hindi na niya pupuksain ang kanyang bayan. Siguro merong katanungan sa atin na bakit dumating sa point na ganito po yung sinabi ng Diyos kay Moses. Dahil po ito sa pagsuway po ng mga taga-Israel sa Diyos. Amen po? Kaya ang sinabi ng Diyos, hindi ko na pupuksain ang bayang Israel. Pangunahan mo sila. Okay? Si Moses po yung maglilid sa Israel patungo po doon sa Promised Land. Binibigyan lang po natin yung kwento para mas lalo po nating maunawaan po ang ating pinag-aaralan sa umagang ito. At alam naman natin na si Moses ay hindi po nakapasok sa Promised Land. Tama po. Yung generation ni Moses hindi po nakapasok sa Promised Land. Yung nakapasok po sa Promised Land ay yung generation nino? Sino yung nakapasok? Generation ni Joshua. Glory to God. Kaya sa mga oras na ito, I will share to you the key to continuous victory. Bakit patuloy na katagumpayan or tuloy-tuloy? Alam niyo po, sa time ng mga taga-Israel, ginawa na ng Diyos yung kanyang part para ang bansang Israel ay magtagumpay. Sinong naniniwala? Kahit ikaw at ako, ginawa na po ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat para ikaw at ako ay magtagumpay sa buhay at sa laban natin dito sa mundong ito. Sinong naniniwala meron tayong laban sa mundong ito? May labanan na nangyayari. Maybe secret battles man yan or quiet battles man yan na pinagdadaanan mo sa buhay. Lahat po tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero ginawa na po ng Diyos yung kanyang part para ang tao po ay magtagumpay. Amen po? Kahit sa time po ng Old Testament, ginawa na po ng Diyos yung kanyang part para ang tao ay magtagumpay sa kanilang paglalakbay from Egypt to the Promised Land. Nakita po natin yung himala ng Diyos. Yung mga himala na hindi nakita ng mga taga-bansang Israel sa kanila nung una pa. Himala na humati yung dagat, himala na humati po yung ilog po, umuulan ng mana, umuulan po ng pagkain mula sa langit. Sa kanilang paglalakbay sa gabi, pag sila po ay giniginaw, nilalamig, meron pong apoy, haliging apoy para bigyan po sila ng init, para hindi po sila ginawin sa gabi dahil sila po ay naglalakbay sa disyerto. Pag-araw naman, dahil alam natin disyerto, meron namang pong ulap sa taas na nagsisilbing payong sa mga taga-Israel para ipakita ng Diyos sa mga taga-bansang Israel kung gaano sila ka-espesyal, kung gaano sila kamahal ng Diyos, kung gaano sila kahalaga sa mata ng Diyos, mga kapatid. Ginawa ng Diyos yung pinaka-the best niya sa bansang Israel. Pero bakit dumating sa punto
na ito na po yung conversation ni Moses at ng Diyos. Hindi ko na pupuksain. Ang ibig sabihin, dumating sa point na gusto na ng Diyos na puksain yung mga tagabansang Israel. Bakit? Ang sabi nila, kung mamamatay lang naman kami rito, Moses, ibalik mo kami sa Ehipto. Slaves sila doon sa Egypt. Nanalangin sila sa Diyos na, Lord, pinahihirapan kami ng Paraon, pinahihirapan kami ng mga leader dito sa Egypt. Tulungan nyo kami, pero nung tinulungan na sila, sinabi nila, Moses, ibalik mo na lang kami doon. Kahit ginawa na ng Diyos yung pinaka-the best para sa kanila. Pinalaya na sila mula po sa pagiging alipin doon sa Ehipto. Dumating ang point na nagkaroon po ng problema yung bansang Israel dahil po sa kanilang pagsuway at katigasan ng ulo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay hindi matigas. Amen po. Hindi matigas ang iyong ulo. Sabihin mo sa kanya, that is declaration. Amen. Bilang mga Kristiyano, hallelujah, hindi matigas ang ulo ng mga Kristiyano. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magalit. Hallelujah. Baka paglabas yan mamaya, hindi ka napapansinin. Grabe naman to, matigas yung ulo ko. Grabe naman, judgmental naman to. Sabihin mo sa kanya, huwag kang magalit. Amen po? Tapikin mo, baka mayroon pang galit. Huwag kang magalit. Okay, una po, dito rin po natin makukuha yung mga susi po para tuloy-tuloy ang ating tagumpay sa buhay. Ano ba yung mga laban natin sa buhay? Sabihin ko sa inyo. Nakikipaglaban po tayo sa temptation. Sino nainiwala? Nakikipaglaban po tayo sa mga vices. Nakikipaglaban po tayo, anumang uri ng laban, ikaw lang po nakakaalam. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga laban mo sa buhay, ikaw po yung nakakaalam. Pero kung meron ka nito, mga kapatid, naniniwala po ako na ikaw ay magtatagumpay. Anong uri man ang laban mo? Nakikipaglaban ka man sa takot? Nakikipaglaban ka man sa pagdududa mo? Nakikipaglaban ka man sa depression, mga kapatid? Nakikipaglaban ka man sa kalungkutan? Pag meron ka nito, naniniwala po ako na ikaw ay magtatagumpay. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay magtatagumpay. The key to continuous victory. Number 1 po, fear the Lord your God. Dito po sa ating nabasa, ang sabi rito, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ano nga ba ang nais ng Lord sa'yo? Number 1, fear the Lord your God. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Sa Psalm chapter 33 verse 8, let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere in Him. Ito po yung sabi po ni King David, let all the earth fear the Lord. Actually po, yung sinabi po rito, lahat ng tao, how much more yung isang Kristiyano. Amen po? Yung na-mention po dito, lahat ng tao sa daigdig ay dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Unbeliever man, how much more ang mga believer? Nandyan pa po kayo. How much more ang mga believer? Sa Tagalog po, matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ang buong nilikha. Sa ibang translation na ginamit po, dapat igalang. Dapat igalang. Alam niyo po, yung word na fear po, the believer's fear is reverence to God. Ito po ay paggalang sa Diyos. Even today, even at this moment, paano mo igagalang ang Diyos sa mga oras na ito? Kahit nakaupo ka dyan, mga kapatid, paano mo igagalang ang Diyos? Paano mo igagalang ang kanyang presensya? Nung si Moses po, nung nag-meet po siya sa burning bush kay Lord, paano niya ginalang ang Diyos? Lumuhod siya. Sumubsob siya sa presence ng Lord. Nandyan pa po kayo.
Even the Israel, sa time ni Moses, pag kumulog lang, pag kumidlat lang, grabe yung takot ng mga taga-Israel. Grabe yung paggalang. So the believer's fear is reverence to God. Ito po ay paggalang kahit sa mga oras na ito. Kung ginagalang mo ang Diyos, sorry to say, hindi ka nagsiselfon sa mga oras na ito. You are in the presence of God. Dito ka sa presensya ng Lord. Sorry to say, pero kung nag-Facebook ka sa mga oras na ito, hindi mo ginagalang ang Diyos. And that is true. Yan yung katotohanan, mga kapatid. Kung ginagalang mo ang Diyos, He is God, mga kapatid. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Siya ang Diyos na nagbigay ng lahat sa iyo, mga kapatid. Nandyan ka nakaupo, paano mo igagalang ang Diyos sa buhay mo? You are in the presence of God. Hindi po ito ordinaryong lugar, mga kapatid. This is the place of God. Amen. Sino na iniwala? We give you glory, Lord. Sa Hebreo chapter 12, verse 28 to 29, ito po ay pagsamba. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sino nagpapasalamat? Tayo po ay may kingdom. That is the kingdom of Jesus Christ. Hindi mayayanig, hindi po ma-shaken yung kingdom ng Lord. Dahil makapangyarihan, malakas yung ating hari. Ang sabi dito, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Anong sunod? May paggalang at pagkatakot. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Ang takot po natin sa Diyos, hindi po ito takot sa multo, mga kapatid. Ito po ay paggalang sa ating Diyos na buhay. Dahil siya'y makapangyarihan, dahil siya ay banal. So a biblical fear of God for the believer includes understanding how much God hates sin and fearing His judgment on sin. Ito pa po. Kung tayo po ay natatakot sa Diyos, tayo rin po ay natatakot po sa disiplina ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, natatakot ka ba sa disiplina ng Diyos? Sino iniwala na ang Diyos po natin ay dinidisiplina niya ang kanyang mga anak? Amen po. Ako po, naniniwala po ako na dinidisiplina po ako ng Diyos kung ako po ay gumagawa po ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Hebreo chapter 12 verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ano sabi dito? Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Jump tayo sa Hebreo chapter 12 verse 5 to 6. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Diyos o ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Our relationship to God is father and son relationship. Sinong nainiwala? It is a father and son relationship. Ako po, may anak po akong lalaki. Pag siya po ay gumagawa po ng mali, okay, ano yung gagawin ko? Itutolerate ko ba siya? O ididisiplina ko siya? Ikaw ang sumagot. Ididisiplina mo siya. Bakit? Kung itutolerate mo siya at hahayaan mo lang na kahit mali yung kanyang ginagawa, ay parang okay lang sa'yo, anong mangyayari sa kanya? Siya po ay tumatahak sa daan ng kapahamakan. Sinong nainiwala? Pero dahil tayong mga magulang, mahal po natin ang ating mga anak, Happy Father's Day sa mga tatay. Sorry, siningit ko po. Happy Father's Day sa mga tatay. Dahil mahal natin ang ating mga anak, dinidisiplina natin ang ating mga anak.
Balikan natin yung sulat ni Solomon sa Proverbs, makikita po natin diyan kung paano po dapat disiplinahin ang ating mga anak. Pero hindi po ibig sabihin na kung paano po tayo magdisiplina sa ating mga anak, gayon din po magdisiplina ang Diyos. Ibang way po pag nagdisiplina ang Diyos sa kanyang mga anak. Nandyan pa po kayo. Nung si David nagkasala po kay Bathsheba, ano po yung pagdisiplina ng Diyos? Namatay yung kanyang anak. Grabe yung iyak ni David. Hindi siya kumain, nanalangin siya. Grabe, sumuot siya ng sako at naglagay ng abo sa ulo. Dahil yung kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Bakit nangyari yun kay David? Because yun po yung consequence ng kasalanan ni David. Nandyan pa po kayo. I think sa Daniel, hindi ko lang matandaan kung si King Nebuchadnezzar ba yun. Yung naging hambog siya, yung parang, oy, naging hari ako dahil sa aking kakayanan. Ito yung nangyari sa kanya. Kung hindi man yung si King Nebuchadnezzar, maybe anumang mga king doon sa Babylonia na sinabi niya, naging hambog siya sa Diyos. Anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya sa pwesto at nilagay po doon sa gubat. For how many years siya po ay naging taong gubat, kumakain siya ng damo? Why? Binabasa ng Diyos dahil naging hambog siya, naging mapagmataas siya sa harapan ng Diyos. So, iba't iba pong mga consequence or disiplina ang Diyos na inilalagay po sa atin. Kung ano man yung mga sitwasyon mo ngayon, baka yan po ay disiplina ng Diyos and that is a reminder for you. Nandyan pa po kayo. Ang sinabi sa Hebreo po, huwag kang manghinaan ng loob. Huwag mong sabihin na sinisisi mo ng Lord, bakit nangyari ito sa akin, Lord? Bakit ito yung sitwasyon ko? Mas maganda na isipin mo na baka reminder ito ng Lord at dinidisiplina ka niya. Nandyan pa po kayo. Sabi nga po ni Ray Comfort, when men don't fear God, they give themselves to evil. Pag ang isang tao po na wala pong takot sa Diyos, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa kaaway. Nandyan pa po kayo. So when we were children, our fear of discipline from our parents no doubt prevented some evil actions on our part. Kahit ako, natatakot din akong gumawa ng kasalanan. Bakit? Didisiplinahin ako ng Diyos. Nandyan pa po kayo. Kumuha po ako rito ng mga example kung paano po dinidisiplina yung mga anak noon. Maybe the new generation ay hindi pa nila naabot ito. Sino yung napaluhod po sa asin? May tumaas po ng kamay. Pinaluhod sa asin? Munggo man o kaya palay? Sabi sa Facebook, hindi mo to naranasan, rich kid ka kasi. Kinukulong sa bahay, di pinapalabas yung mga disiplina po ng magulang. Tama po? Kahit sa school, sino po yung nadisiplina? Ang sabi ng mga teacher noon sa amin, kung hindi ka marunong magrespeto, tuturuan kita kung paano magrespeto. Tama po? Grabe yung mga guro po dati. Sino yung napadipa po rito at nilagyan po ng libro sa kanyang kamay? Aba, parang nahihiya pa sila. Tama po? Noong high school po ako, yung teacher po namin sa science, ay tita ko po. Yung panganay na anak ni Lula at ni Lolo. So, pag wala po siya sa room, at doon kami, maingay kami, nagugulat na lang kami, may lumilipad ng buhangin mula sa labas. Pag may lumipad ng buhangin, tumahimik na ang lahat. Iba pag nagdisiplina yung mga guro noon. Kung hindi ka marunong tumahimik, tuturuan kita kung paano tumahimik. Nandyan pa po kayo? Pero hindi naman natin, kinukumpare kung paano dumisiplina ngayon. Nasa ibang generation tayo ngayon. Ngayon, pag ginawa po yan ng guro, alam naman natin kung anong mangyayari sa kanya. Tama po? Matatanggal sa pwesto. Pero dito po makikita natin na pag once ang tao po ay dinidisiplina, naniniwala po ako may nababago yung buhay niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nababago yung mga dinidisiplina. Katulad po sa ating pinag-aaralan, tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Kaya sometimes po,
Natatakot po tayong gumawa ng mga bagay sa harapan niya kasi natatakot po tayo sa disiplina. The same should be true in our relationship with God. We should fear His discipline and therefore seek to live our lives in a way that pleases Him. So fearing God means having a reverence for Him, submitting to His discipline and worshiping Him in awe. So sabi nga ni Richard Halverson, men who fear God face life fearlessly. Men who do not fear God and God end up fearing everything. So yung taong may takot sa Diyos, okay, harapin niya yung buhay na walang takot. Nandyan pa po kayo. Pero yung taong walang takot sa Diyos, haharapin niya ang lahat na punong-puno ng takot. Sino natakot sa COVID noon? Dumating yung COVID, natakot lahat. Grabe yung takot na inilagay po ni COVID sa puso ng mga tao. Pero alam niyo po, yung mga Kristiyano hindi dapat matakot kay COVID. Amen po. Hindi dapat tayo matatakot doon. Bakit? We have God. Amen. Meron po tayong Diyos. Yun po yung advantage natin. Bilang mga Kristiyano, we have God. At ang pangalawa po, walk in obedience. Lumakad po tayo na sumusunod sa Diyos. Alam niyo po, sa bansang Israel, pag sumusunod sila sa Diyos, natatalo nila lahat ng kalaban na umaapi at humaharang sa kanilang daanan. Sinong nainiwala? Kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, kahit anumang laban natin sa buhay, tayo po ay magtatagumpay. Amen po? Kahit anong gawin ng kaaway ni Satanas sa ating buhay, kung tayo po ay sumusunod, wala siyang magagawa. Bakit? Nandyan ka sa act ng pagsunod kay Lord. No matter what happened, Lord, I will follow you. Susunod ako sa iyo. Ito yung declaration ni Joshua. Kayo, piliin ninyo kung sino yung susundin at sasambahin ninyo. Sino yung paglilingkuran ninyo? Ang sabi ni Joshua, pero ako at ang aking pamilya ay maglilingkod at susunod kay Yahweh. Amen po. Susunod at maglilingkod kay Yahweh. So walk in obedience means hearing the word of God and acting on it. Narinig natin ang kanyang utos, sinusunod po natin. It implies aligning our will to God's will. Mayroon po tayong kalooban. Ako po, dumating yung point sa akin, dahil sa sitwasyon po ng hirap ng buhay, dumating po sa akin na isang gabi, hindi po ako matulog. Sabi ko, maghahanap na lang ako ng trabaho. Ito yung pumasok sa isip ko, yung parang yung earthly desire, yung sarili kong kagustuhan, yung decision, dumating sa point na gusto ko na magtrabaho. Then umapply po ako sa airport. Dumating yung time na in-interview na kami sa phone at meron na pa kaming final interview. Sa gabing yon, naiyak po ako. Sorry. Umupo po sa gilid at sabi, Lord, ito ba yung kalooban mo, Panginoon, sa buhay ko? Tinanong ko si Lord ng totoo. Kasi gusto ko, ayaw kong sundin kung ano yung gusto ko kasi baka magkamali ako sa kung yung daan na tatahakin ko. Lord, ito ba yung gusto mo sa buhay ko? Ang magkaroon ako ng trabaho, circular. Isiseparate ko na yung sarili ko sa paglilingkod, Lord. Alam niyo kapatid, kung ginawa ko yun, wala ako sa harapan niyo ngayon. Nandyan pa po kayo. Kung ginawa natin yung mga bagay na gusto natin, wala ka ngayon sa kinaupuan mo ngayon. Maybe you are in the wrong place. That's why, ito po yung pagsunod kay Lord is, ina-align po natin yung will po natin sa will ng Diyos. Nandyan pa po kayo. Marami po tayong gusto na hindi gusto ng Lord. Nandyan pa po kayo. Lord, gusto ko ganito, gusto ko maging ganito ako, gusto ko, Lord, doon ako, Lord, gusto ko, Lord, sa Saudi ako, sa Taiwan ako. Kapatid, tanungin mo muna si Lord kung ano yung gusto niya sa'yo. Baka umiira lang sa atin
kung ano yung gusto natin sa ating mga sarili. Mga kapatid, pag yun po yung ginusto po natin, maybe may danger po doon sa harapan po natin. Doing what God has asked to do, it is when we completely surrender to His authority. Ito po yung pagsunod, mga kapatid. Our decisions and our actions aligning on His Word. Ito po yung pagsunod. Sa Daily Bread, minabasa po ako, sabi ni Joyce Meyer, obedience to God is the pathway to the life you really want to live. Yung sabi nga po ni Max Anders, spiritual strength is connected to faithful obedience to God's command. Kung malakas ka man ngayon sa pananampalataya mo, sa pagsunod mo sa Diyos, yung spiritual life mo, malakas man ngayon, naging malakas yan dahil sa iyong pagsunod sa Diyos. Amen po. Dahil sa iyong pag-obey sa ating Panginoong Yesus. Ito nga po yung sabi ni Darlene Sheck, isa po yung kumanta ng inawit po natin kanina, In Jesus' Name. Every time you open your heart in obedience to God and worship Him with all your heart, all your mind, and all your soul, our beautiful Lord responds with His magnificent presence. Amen po. Every time na sumusunod po tayo kay Lord, yung respond ng Lord, yung magnificent presence niya sa buhay natin. Ito yung nakakatakot, mga kapatid, pag nag-withdraw na yung presence ng Lord sa buhay mo. Paano ko po nasabi? Because of disobedience of King Saul, yung first king of Israel, dahil sa kanyang hindi pagsunod kay Lord, nag-withdraw yung presence ng Lord sa kanya. Anong nangyari kay King Saul? Nagkaroon ng depression si King Saul. Ginugulo siya ng mga evil spirit. Nagkaroon siya ng problema. Kaya nagpahanap nga siya ng, pwede ba hanapan niyo ako ng someone na mag-play ng instrument para magkaroon ng peace yung mind ko, yung heart ko? At doon na po si David. Nag-play ng harp kay King Saul. Hindi pa na-proclaim, hindi pa po in-anoint to be the next king of Israel. Doon na si David nagpi-play ng harp kay King Saul. Yung nakakatakot po, pag nag-withdraw na yung presence ng Lord sa isang tao, mga kapatid. Yun yung pinaka-nakakatakot. Because of disobedience, pag nag-withdraw na kasi, wala na yung favor, nandyan pa po kayo. Wala na yung favor, wala na po yung mga magagandang bagay na ipinangako pag nag-withdraw. Yung presence ng Lord because of our disobedience. And sometimes, dumarating po yan sa ating mga buhay. Ang tagal-tagal ko nang pinagpipray, parang silent si Lord sa buhay ko. Maybe, nag-withdraw siya, panandalian sa buhay mo. And you will realize kung ano yung sitwasyon ng isang tao na wala po sa presensya ng Lord at yung tao na dapat doon sa presensya ng Lord. Even the prodigal son. Nag-withdraw siya doon sa relationship niya doon sa Father. Hindi naman nag-withdraw, kundi nag-separate siya. Ang nangyari sa kanya, dumating siya sa point na parang grabe yung lugar na ito. Yung kinakain ko, pagkain na ng baboy. That is an example ng pag-withdraw ng presence ng Lord. Parang lahat kalaban ka. Parang wala ka nakikitang favor. Parang ang hirap ng sitwasyon. Kapatid, balik po tayo sa Panginoon. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, balik tayo sa Panginoon. Walk in obedience. At yung pangatlo po, love the Lord your God. Ito po talaga yung nais ng Lord sa bansang Israel na mahalin siya bilang Diyos ng bansang Israel. In Matthew chapter 22, verses 36 to 37, Teacher, sabi dito, ito si Jesus tinanong, which is the greatest commandment in the law? Ang sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Amen po. Loving God is not emotion or feeling. Hindi po ito feelings lang or emotion lang. Loving God is not doing good deeds to win His favor. Hindi po yon. Hindi po ganon yung dapat pag-ibig natin kay Lord. Or loving God is not just loving His blessings. Hindi po ganon. Amen po. To love God is to desire Him and His righteousness. Ang tanong, paano natin maipapakita, paano mo malalaman na mahal mo ang Diyos?
you desire Him. Nandyan pa po kayo. Parang wala po akong kausap. You desire Him. Okay? Dito po sa Awit chapter 63 verse 1. Ito rin po si King David. Sabi niya, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Okay? Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig siyang lunas. Tingnan po niyo yung desire ni King David. Ang sabi niya, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw ang hangad. Wow! Dinidesire mo si Lord na parang tubig. Lord, uhaw ako sa iyo. Ikaw hinahanap ko sa buhay ko. Ganun po pag iniibig po natin ang Lord. To love God is to be loyal to Him. Amen. Paano mo malalaman na mahal mo ang Diyos? Loyal ka sa Kanya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, maging loyal ka kay Lord. Bakit po yung mga taga-Israel, nagkaroon sila ng problema habang sila naglalakbay from Egypt to the Promised Land? Isang problema po nila yung loyalty po nila. Tama po? First time na inutusan ng Diyos si Moses na umakyat sa Mount Sinai, makipag-usap sa kanya, di ba nung bumalik siya, nung ginawa ng mga taga-Israel? Saan niya si Moses? Nagreklamo po sila. Okay? Ano yung ginawa nila? Gumawa sila, nag-ipon sila ng mga ginto, at gumawa po sila ng golden calf at sinamba po nila. Hindi sila naging loyal kay Lord. Tingnan nyo po, gumawa na ang Lord ng mga himala sa buhay nila, pero gumawa pa sila ng gintong guya para sambahin. Maybe hindi ganon yung sitwasyon natin, hindi ganon kapariho yung sitwasyon natin sa buhay. Pero sometimes, minsan po, pag nasa mundo po tayo, yung loyalty natin kay Lord ay nawawala. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, maging loyal ka kay Lord. To love God is to obey Him. Katulad na po ng pinag-aralan po natin kanina. John chapter 14 verse 15, If you love me, you will keep my commandments. Nakasunod yung love and obey. Hindi ka kasi pwedeng magmahal nang hindi ka sumusunod. Nandyan pa po kayo. If you love me, you will keep my commandments. Ganun din po yung sabi sa John chapter 14 verse 23. Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teaching. So, to love God is to obey Him. Sabihin mo sa katabi mo. Pagsunod or sumusunod sa Kanya. Yun po yung totoong nagmamahal. Amen po? At ang yung ikaapat, love the Word of God. Love the Word of God. In Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ito rin po yung sinabi ni King David, Lord, itinatago ko ang iyong mga salita sa aking mga puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Love the Word of God. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Tuloy-tuloy ang tagumpay ng isang Kristiyano kung minamahal niya ang salita po ng ating Panginoong Hesukristo. Nandyan pa po kayo. Bakit may mga Kristiyano na umaatras sa kanilang pananampalataya? Dahil ayaw nila ang salita ng Panginoong Yesus. Bakit? Dito po kasi sa salita ng Lord, meron pong pagtuturo, meron pong pagre-rebuke. Amen? Meron pong pagkukorek at meron pong training. Marami po sa atin, ayaw natin ng training. Ayaw natin ng rebuke. Ayaw natin ng pagkorek. Pero alam nyo po, pag minamahal po natin yan, tayo po ay magtatagumpay. The Bible offers us the knowledge and understanding about God. Okay? His nature, His plan for humanity. Through Scripture, we learn about the birth, the life, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Habang binabasa po natin ang salita po ng Diyos, ito po ay nagbibigay ng knowledge and understanding about His Word. And the Holy Spirit uses God's Word
to highlight our errors and to call us back into a right relationship with our Creator. Yung Holy Spirit, ginagamit niya ang salita ng Diyos para i-review ka. Amen po. That's why we need to love His Word. Binabasa po natin ang kanyang mga salita dahil ang kanyang salita, ito po yung nagtuturo po sa atin. Amen po. Nagtuturo sa araw-araw nating pamumuhay. Ang dami nating nai-encounter sa buhay. Ano ba yung respond natin dapat? Kung paano mag-respond yung mundo, ganun din ba dapat ako? Kung ano yung ano yung sikat, ano ba yung ano? Pag sumikat ba yung buhok na patayo rito, magpapatayo rin ba ako ng buhok rito? Kailangan na mahalin po natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Correction, as we study the Bible, it not only reproves us, but also offers guidance on how to change our ways and realign our lives with God's will. Nag-o-offer po ang salita po ng Diyos para tayo po ay i-guide at mabago po yung ating buhay para ma-align po yung ating buhay sa kalooban po ng Diyos. Scripture is filled with examples, parables, and teachings that can help us recognize our mistakes and take corrective action, allowing us to grow in spiritual maturity. Ganun po yung mga Kristiyano dapat. Sabihin mo sa katabi mo, ganun dapat tayo. Minamahal natin ang salita ng Diyos. Marami pong mga tao, ang tingin nila sa salita ng Diyos, kalaban. Pag sinabihan mo ito, yung salita ng Diyos, di ba? Pero alam nyo po, yung salita po ng Diyos, hindi kalaban, kakampi. Amen? Sabihin mo sa katabi, kakampi. Ang salita po ng Diyos, kakampi mo yan sa buhay mo. Amen? Ang salita po ng Diyos, yan yung magbabago sa ating mga buhay. Marami pong mga examples, marami pong mga parables, marami pong mga teaching na dito po sa Biblia natin makikita para po sa atin. Scripture equips us to live a life that is pleasing to God, continually molding us into the image of Jesus Christ. Nandyan pa po kayo? Sa magitan ng salita ng Diyos, minumuld po tayo para maging kawangis po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Through the study of God's Word, we learn how to develop godly character. Kung wala po ang salita ng Diyos, ano bang character meron ako? Yung character lang na minana ko sa tatay ko? Yung character lang na minana ko sa mga ninuno ko, yung attitude, yung sabi ni Pastoral, yung pinaligos nga ugali, yung character na yon, hindi yun yung binabago yun ng Lord. Gusto ng Lord, baguhin yun. Amen po? Hindi ka na kung ano ka noon. Ikaw ay bagong nilalang dahil kay Kristo Jesus. We learn how to develop godly character, demonstrate love and compassion, exercise faith, and engage in acts of service. This process of training in righteousness empowers us to become effective witnesses of God's love and grace to a world in desperate need of hope. Magtatagumpay po tayo sa ating laban sa buhay kung tayo po ay nagmamahal sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak. Glory to God. In my conclusion, bakit maraming mga Christian na hindi nakakaranas ng spiritual breakthrough or spiritual victory sa kanilang mga buhay? Alam niyo po, yung bansang Israel, dumating sa point na sila po ay naging bihag ng Babylonia. Ang dami pong bumihag ng mga bansa sa kanila. I think ikaw, maybe, merong Babylonia na bumibihag sa'yo. Hindi man yon actual talaga na Babylonia, lugar na Babylonia. Maybe binibihag ka ng bisyo. Maybe binibihag ka pa ng alak. O maybe you are captured and slave ng alcohol. Church,
mahal ka ng Lord at gusto ka niyang makalaya dyan. Maybe bihag ka ng pagiging gossiper or chismis mo yung ibang tao, binibihag ka nun, maybe yun yung Babylonia mo sa buhay. Maybe binibihag ka ng takot or depression or doubt kay Lord. Kapatid, gusto ng Lord na makaalis ka dyan, mga kapatid. Nandyan pa po kayo. Bakit marami ang hindi makawala-wala sa mga wrong habits at paulit-ulit nang bumabalik sa mga bagay na kinawiwilihan natin noon? Yan po yung mga present Babylonia o Babylon sa buhay po natin. Maybe sa mga oras na ito, nandyan yung Babylonia para ikaw ay ibalik ulit sa Kanya. Or maybe nandyan ka na ngayon sa Babylonia like Daniel, na siya ay naging alipin doon sa Babylonia. Or yung bansang Israel doon sa Babylonia. Hindi yan yung desire ng Lord sa buhay mo. Ang gusto ng Lord sa iyo ay makamit mo ang ipinangako niya sa buhay mo. Amen po. Katulad ng mga taga-Israel, bakit umabot ng 40 years sila sa ilang bago sila makarating sa lupang ipinangako? Bakit sila umabot ng 40 years na kung tutusin, kaya nilang lakarin from Egypt to the promised land ng 40 days? Bakit umabot sila ng 40 years? Ang sagot, nawala yung takot nila sa Diyos. Nawala yung takot nila sa Diyos. Hindi sila sumunod sa Diyos. Hindi sila naging loyal sa Diyos at hindi nila minahal ang utos at ang salita ng Diyos. Kapatid, sana may ginagawa ang banal na Espiritu sa iyong buhay habang ikaw ay nakikinig ng salita po ng Diyos. Naniniwala po ako na babaguhin ka ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Babaguhin ng Diyos kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-respond sa sitwasyon sa bawat buhay po natin. Kung paano ka mag-respond, humarap sa mga pagsubok sa buhay mo, babaguhin yun ng Diyos. Nandyan pa po kayo. Inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. Ano yung mga battles mo sa buhay, mga kapatid. Si Lord lang po yung nakakaalam. Kapatid, dalangin ko, nalalabas ka sa lugar na ito, na mamumuhay ka ng may takot sa Diyos. Na mamumuhay kang sumusunod at naglilingkod sa Kanya. At mamumuhay kang may pagmamahal sa Kanya bilang ating Diyos. Dalangin ko sa mga oras na ito, na kung anumang sitwasyon, or maybe kung bihag ka man ng kalungkutan o bihag ka man ng mga vices, dalangin ko na ikaw ay makalaya. Dahil ang nais ng Lord, yung kalooban ng Lord, ay makalaya ka dyan. Ang nais ng Lord na makalaya ka sa anumang uri or gapos ng kaaway sa buhay mo para ikaw ay magkaroon ng kagalakan at kapayapaan sa buhay mo. Itaas po natin ang ating mga kamay habang tayo po ay nanalangin. I-declare natin yung 4. Sabihin natin kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng pusong may takot sa iyo. I-declare natin sa buhay natin, ipanalangin natin, Lord, bigyan mo ako ng pusong sumusunod sa iyo. Pusong loyal sa iyo. Pusong ikaw lang ang paglilingkuran at nanaisin sa buhay mo. Maybe sa mga oras na ito, iba yung desire mo sa buhay mo. Minsan nasisit aside mo na i-desire si Lord because of your ambition, of your dreams. Church, ilagay mo sa puso mo at sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng puso na dinidesire ka ng higit kaysa sa aking mga ambisyon sa buhay. Nang mas dinidesire ka ng higit sa mga dream ko or sa hinahangad ko sa buhay. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. We bless your name. Jesus. Jesus.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Ilapit mo kay Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, pusong tapat, pusong dalisay, pusong naglilingkod, pusong Ikaw ang hangad at dinidesire sa buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Minsan paawitin natin. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Sa bawat salita, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa aming kalagitnaan. Lord, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Ikaw po nakakita, Panginoon, ng sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoon, nakakita ng estado nila, yung relasyon nila sa inyo, O Diyos. Ang aking dalangin sa mga oras na ito, Panginoon, patatagin mo ang iyong mga anak, O Diyos. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pusong naglilingkod, O Diyos, sa iyo lamang. Puso, Panginoon, na ikaw lamang ang itataas, ikaw lamang ang paglilingkuran, O God. Bigyan niyo po sila ng puso katulad ni Joshua. Na anuman ang mangyari sa kanilang mga buhay, hindi sila tatalikod sa pananampalataya. Hindi sila tatalikod, Panginoon, sa inyo, O Diyos, dahil lamang sa mga problema na kanilang naranasan. Dahil lamang sa mga persecution na kanilang nararanasan, Lord. Hindi sila, Panginoon, tatalikod sa inyo sa pangalan ni Jesus. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, salamat sa inyong presensya, Panginoon, na kumilos sa bawat puso, Panginoon, ng bawat buhay na narito. And I declare, O God, today, and every person, Panginoon, na pumasok sa lugar na ito, Panginoon, is a victorious person, O God. Lalabas sa lugar na ito, Panginoon, dala-dala, Panginoon, at tagumpay na nagmumula sa inyo. Na anumang pagsubok na maranasan, anumang pagsubok na harapin sa buhay, Panginoon, patuloy, Panginoon, na maglilingkod. Patuloy, Panginoon, hallelujah, na susunod sa iyo, O God, in the mighty name of Jesus. I declare, O God, in every family, Lord. Anumang mga problema, Lord, hindi ito maging daan, Panginoon, upang tumalikod sa inyo. Kundi gagamitin ang mga problemang ito para maging stepping stone, Lord, para patuloy, Panginoon, na lumapit sa inyo, magtiwala sa inyong buhay na pangalan, O Diyos. Ano mga pinagdadaanan nila sa buhay ay maging stepping stone nila, Panginoon, upang maglingkod sa iyo, Panginoon, at magpatuloy, Panginoon, sa pananampalataya. Hallelujah. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesucristo. Lord, hindi ko po alam kung may pumasok man dito sa lugar na ito na may kalungkutan sa kanyang puso. May pumasok man sa lugar na ito, Panginoon, na merong sakit. Salamat, O Diyos, sa iyong paghipo sa kanyang buhay. Hallelujah. May pumasok man sa lugar na ito, Lord, may problema sila ng asawa niya. May problema sila, Panginoon, sa kanyang mga anak, O God, sa kanyang magulang, Lord. I pray, O God, healing and restoration in the mighty name of Jesus. I declare, O God, healing and restoration sa bawat buhay na pumasok sa lugar na ito, Panginoon. Lalabas siya, Panginoon, na ikaw ang naghahari sa kanyang puso, Panginoon. Lalabas siya, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nakaupo sa trono ng kanyang puso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus. We give you glory, Lord. We give you praise, O God. We give you adoration, Lord, this morning. In the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak ang Panginoon. All the glories belongs to you. All glory belongs to you, Jesus. Hallelujah. And honor, O God, belongs to you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen.